Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. O maayong gabi kanatong tanan na nagsubaybay karon nining ato ang live streaming, mass online. Nya kung asa man kamo karon naglingkod, asa man kamo karon nagbarog, asa man kamo nagtindog, o unsa man inyong gikaon o giinom karon, maghinaot uban sa kaluoy, uban sa grasya sa Dios, kamong tanan anak kanunay sa kamot sa Ginoo, anak kanunay sa grasya sa Dios. Aduna ako'y ipaambit kaninyo mga igsuon sa pipla ka mga punto, pamalandog dining Oktaba sunod sa panahon sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Jesucristo. Unang punto, kining santos nga misa nga atong gihalad karon sa atong buhi ug matuod nga Dios, pangamahan sa atong Ginoo Jesucristo, uban sa kinatibok ang simbahan nga Katoliko sa tibok kalibutan, kini nagpahinumdom kanatong tanan mga igsuon nga kitang tanan, mga katawhan sa Dios, mga tinubos sa Dios, giluwag na sa atong Ginoo Jesucristo. Pinaagi sa gabog, siyang pagkasakit, siyang pag-antos, siyang kamatayon, dito sa altar, trono sa krus na bukid sa Kalbaryo, ug labaw sa tanan, diha siyang mahimayaon ng pagkabanhaw, gikan sa mga minatay. Nga diin, dito sa trono, altar sa krus na bukid sa Kalbaryo, yang ihalat ang iyang putli na lawas ug dugo, pagka-Diyos ug ang iyang kalag, aron kita mapasaylo gikan sa atong mga kasalanan, aron ang atong mga sala mapapas pinaagi sa paghugas siyang putli ug kabilin na dugo. Muna nga salamat sa Diyos, salamat sa atong Ginoo Jesucristo, salamat sa Espiritu Santo na sa kanunay sa matagalan kong kunya nagagiya, nagatudlo o nagapanalangin sa ato ang mga plano, panaw sa kinabuhi ug nagluwas na nato gikan sa tanan ng mga kakuyaw, nagluwas na nato gikan sa tanan ng mga kaaway, makita ug dili makita ng mga kaaway. Ikaduhang punto mga igsuon, nasa Biblia, unsay nahitabo, unsa ang bunga epekto sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo Jesucristo dito sa altar, trono sa krus, unsay nahitabo. Mao kini ang mga bunga epekto mga igsuon sa pag-antos o sa pagkasakit sa halad sa sakripisyo ni Kristo dito sa krus. Mao kini ang unang bunga. Matod pa ni San Pablo sa chapter 1, chapter 1, verse 13. Ang pulong sa Dios mga igsuon sa Biblia nag-ingon, kay ginawa kita gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gigharian sa kahayag, diha sa ginugmang anak nga mauwi naglukat kanato ug nagpasaylo sa ato mga talag. So ang unang bunga mga igsuon sa mahimayaon nga pagkabanhaw sa atong Ginoo Jesucristo gikan sa pagpasakit, kita giluwas, kita gilukat gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon nga dali. Giluwas kita gikan sa gahom sa kaaway nga mao ang yawa nga adunay gahom o paglaglag ngadto sa kamatayon. Mga salamat sa Dios na pinaagi sa halad sa sakripisyo ni Kristo sa trono altar sa krus, kita gilukat, kita giluwas gikan sa sala ug sa kamatayon ngayon. O gidala kita niyang hadto sa gingharian sa kahayag o sa kahimayaan, ang gingharian sa atong Ginoo Jesucristo. Mao kini ang makadunayon na hangin alang kanato mga igsuon nga unta atong masabtan
nasabtan pag-ayo. Kung unsa ug ngano nga nagpasakit, nagpakamatay ang Dios nga anak nga mo si Kristo dito sa krus tungod kung alam ka nato. Aron kita tumuson, aron kita luwason, gikan sa kamatayon ngayon. Gikan sa pag-antos, gikan sa kalaglagang dayon dito sa nagdilangab, nagkalayo ka sopre, kita ginuwas ng Kristo. Pinagis siya ng halad sa servisyo dito sa trono sa krus. Ikatulong punto mga igsoon. Karon, kay naluwasan naman tayo na nalukat na kita gikan sa sala o sa kamatayon na yun. Kung saan na may kamog ka na. Mo kini ang itudlo mga igsoon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Colossians chapter 3 verse 1 up to 3, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, pinagi ni San Pablo na nagpamulong, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang na atuha sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang puno sa tuos sa Diyos. Sumuni ang tudlo sa Biblia mga igsoon, ang pulong sa Diyos nag-istorya ka natin karon, na kita kay tubos naman gikan sa sala, gikan sa kamatayon dayon, kay kita gibanhaw naman uban ni Kristo na bihon sa pulong sa Diyos karon, nga ang atong una-una kung atong kasing-kasing dawat kalam sa kanunay magapangandoy, magapaninguha lamang sa mga butang nga langiton. Magapaninguha lamang sa mga butang nga iya sa Dios, nga iya ni Kristo. Mga dili na tamang entertain ato mga negative feelings, mga negative emotions, mga negative thoughts. Mga unang-una, mga pagbati na mga walay nada, mga walay pulot. Ato na kanang isalikway, ato na kanang langkatong gikan sa itong unang-una, gikan sa itong kasing-kasing, gikan sa itong talag. Kaya dili siya makatabang, dili siya healthy, dili siya makatabang diha sa paglambong sa tuang panaw sa kinabuhi o misyon. Dili siya makatabang sa itong kalawasan. Ato nang langkaton gikan sa itong kasing-kasing ang mga kalagot, ang mga kasuko, ang mga pagkumot ngadto sa atong isig kaingon, bisan pa man sa atong pagalingon. Ato nang langkaton, kuhaon, gikan sa itong kasing-kasing ang tanan na mga kahiubos, ang tanan mga pagduda at natunan, ang tanan na mga walay nada, walay mga pulot, ato nang tanggalon. O atong ilisan sa mga butang na makatabang. Kato mga butang na iya sa atong Ginoong Jesucristo. Kato mga butang na makatabang, makahatag kung tinuod na kanina. Tinuod na kanipay sa kasing-kasing. Kaya sa Biblia mga igsoon, walay lain na makahatag o tinuod na kalipay. Walay lain na makahatag o tinuod na kalinaw. Wala lain na makahatag kung tinuod na hostisya, kundi ang Diyos lamang, ang magbuod o buhay na Diyos lamang, diha sa atong Ginoong Jesucristo lamang. Wala lain. Mananga kung nakasabot gayon kita kung unsa ang itudlo sa Diyos. Pinagi sa atong Ginoong Jesucristo, nagitugyan niya sa ato ang simbahang Katoliko, sa mga church fathers, mga doctors of the church, diya sa apostolic tradition of the church. Kung ato palang na masabtan, pag-ayo, nga makabuhat kita sa mga butang na balaan. Makabuhat kita sa mga butang na tukma o baon sa kabuton sa Diyos. Aron sa pagbuhat kung unsa ang iya ni Ugo, aron kita makatubar, makahatag sa plano sa Ginoo, makatubar. Ang sa may plano sa Ginoo, ang pagkabalaan. Mga sa Biblia, mga igsoon, akong basahon, gikan sa Filipos, o libro, tulang ni San Pablo, ngadto sa taga Filipos. Filipos, Kapitulo 4, versikulo 8.
Kuna ang inyong hunakuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligtong, mataro, putli, matahong ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nagawat, nadungog ug nagkita diri kanato. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. So wala laing makahatag ng tinuod nga kalinaw. Ang Dios lamang sumala sa akong giingon ninyo kay kuha man kadto diha sa Biblia. Manamingon si Kristo sa Biblia mga ituon, magkutugyan sa Biblia kay nindot pinilas Biblia mga ituon. Sa Biblia sa libro ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 27, nagaingon mga ituon ang pulong sa Diyos. Versikulo 27, gikan sa kapitulo 14 sa libro ni San Juan, ang pulong sa Diyos na nag-ingon. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw mo kabalaka o ayaw kahadlok. Gisulti hanmo ka mo niini nga mabiya ako apan mobalik ako. So ang kalinaw mga igsuon gihatag kanato pinaagi lamang sa atong Ginoong Jesucristo. So kung ikaw mga igsuon ana ang pagkaroon sa kagugot, ang imong hunahuna gugot, ang imong kasing-kasing gugot, ang imong pagbati gugot, bukan kaayo ang imong hunahuna ug kasing-kasing. Nang unas takna panahon karon mga igsuon nga mamalandong ka, kung asa ka man nagbalot ng lingkod o naminaw karon, then pangutana ang imong kaugalingon. Unsang mga butanga ang anaa sulod sa kuna-kuna karon. Unsang mga butanga pagbati na anaa karon sa akong kasing-kasing. Mano nga karon nga oktaba panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo mga igsuon, gituduan kita sa pulong sa Dios karon nga langkapon tanggalon gikan sa tungnaw kasing-kasing ang mga butang kalibutanon, mga butang na walay dada, walay pulos, useless, futile, and nonsense things. Absolutely nonsense. Manang kay gigon karon sa Biblia, unsay butang niya, tanggalon ang mga kagugot, tanggalon ang mga kalagot. Kasuko. Unsa may ipuli sa imuhang kasing-kasing mga igsuon ang katahom. What is good, what is true, what is beautiful, what is acceptable. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang na maayo o angay na ibon. So yung ani ang usa ka kanang disposition, pinaka-ideal na disposition sa atong kasing-kasing, ideal na disposition sa katinuod na disipulo magsusunod diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ang disposition sa kasing-kasing una kay naka-focus sa mga butang na langit nun, mga butang na maayo, mga butang na iya sa Ginoo, mga butang na angay daygon, mga butang na matuod, kanang oriented to the truth. Si San Pablo nagtingon mga igsuon sa versikulo 8, kapitulo 13, sa ikaduhang sulat niya ngadto sa Tagalog-Korinto, wala ako'y mahimo batok sa kamatuoran kung dili sa kamatuoran. So ang una-una kasing-kasing ang tinuod nga disposasyon sa usa ka tinuod nga Katoliko Kristiyano, Katoliko binunyagan, sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo kay ang iyang una kasing-kasing nakasentro sa kamatuoran. Dili ka magpuyo sa baka,
Dili ka magpuyo sa walay nada na mga butang. Kundi magpuyo ka sa kamatuturan ng itudlo sa atong Ginoong Jesucristo kay siya lamang ang kinabuhi ug ang kamaturan. Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through Jesus Christ. Muna kadaghan, millions of billions sa ato mga kaigsuunan na mga Katoliko karon na nailad, nadaya, nalansisan sa kaaway. Nang nauna kasing-kasing ang ilang disposition wala sa kamatuoran. Nabutahan o nabubulan inaagi sa yawanon ng mga pagtulunan na naghari sa atong panahon karon. Daghan kayo mga kaigsunan karon mga igsuon nga imong panalansisan na edad tungod kay wa nila makita ang kahayag siga sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo nga magadilaab, magadan-ab sa lang naunang kasing-kasing pinaagi sa grasya. It is hard for us to see and to identify what is morally good and what is morally evil. What things belong to God and what things belong to the people. What are those doctrines or teachings belong to God, to the Catholic Church, and what are those things, those dogmas, those teachings that comes from the enemy, mga deceptive teaching of the enemy. Manala ang isa sa mga timaan, one of the characteristic and good disposition of the person being saved by God in the person of Jesus Christ is always oriented to the truth. Manala namin sa San Pablo mag-exhort sa book of Galatians chapter 1 verses 8 up to 9. Imanin ninyo ini mga exhort nga kung adunay magtudlo kanino o bakong pagtulunan nga sukwahi. Sumalat sa pagtulunan na inyong nadawat gikan kanamo bisan pag siya usa ka apostoles sama kanamo o bisan pa man nga siya usa ka anghel nga gikan sa langit na naog dinhi aron magtudlo o pagtulunan nga bago, pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan ni Kristo nga gitudlo sa mga apostoles gipasa sa timbahang Katoliko. Ang pagtulunan ipatunglo siya. Si bisan kinsa wa nagpili. Mana na si Father George mga igsuon. Okay? Akong i-condemn, akong isalikway, dili ang tao. Because person has a big dignity or highest dignity. Dili ang tao, kundi ang ihang daot na mga pagtulunan i-condemn. Dali very strict ang Bible. Muna nga karon mga igsuon, daghang kayo mga devilish, mga demonic, deceptive teaching karon na nag-exist. Example mga igsuon. Diha sa Biblia, nag-ingon diha, Galatians 1 verse 8 to 9, na ipagtunglo si bisan kinsa ang magtudlo o bago o sukwahi ng Ebanghelyo o pagtulunan nga sukwahi sa pagtulunan ni Kristo na inyong nadapat. Kung sa'yo buhaton, matod pa San Pablo, ipagtunglo siya. Now, isog kayo mga ito sa San Pablo very clear. Dili ang pagtulunan nga daot. Dili ang pagtulunan nga baka. Kung imong hapon pa kayo, dili ang bakak, dili ang daot ng pagtulunan, kundi sila. Let him be anathema. Siya, meaning person, ipatunglo. Muna ang pagtulunan mga iso ni San Pablo sa Biblia mapuno sa balang isipin. Unya sa Katolikong Biblia, Latina Vulgata, Titus chapter 3, verse 10-11, ang heretiko nga papa o
o ang heretiko na tao, ngadto sa usa ka ikaduha nga pagkahimangno, palikayan. Mana mga igsuon nga akong gilikayan ang mga erroneous teaching and falsehood and errors of Francis Bergoglio. Mana nag-declare ko siya ni Bacantes. Pero dili ko siya ni Bacantes extremist sama sa inyong may baluan. Dili. Kaya ang mga siya ni Bacantes, wala na yung good, wala na yung true, wala na yung beautiful sa Vatican II. Pero nakamutan dahil. Nakapoy good. Kaya sa Biblia, nag-iwan ang maayo o ang dili maayo na mga bandit nag-ipon. Pero ang maayo binitikan sa Diyos. Ang daotang binitikan sa kaaway, magdungan o tubo ang sagot o ang riko. Manamingon ang iyahang piniyaran, unsa man Ginoo, akong ibton ang sagot. Kaya wak mang ka nagtanong kung sagot, maayo man itong bindi ang iyong tanong. Pero nga naman, sagot, asa manigay ka. Mabasa na sa St. Matthew chapter 13. Ang atong Ginoong Kristo ng iyong naison, usa ka adlaw niya na usa ka gabi, samantala nga natulog ang mga tao. Samtang nagtulog ang mga tao, usa ka kaaway ang misunod, ug nagsabot sa ibinig. Ang kaaway mo ang yawa, ang tagyas bakak, ang tagiyas sa tanan na mga sayop. Manapagkabuntag na sa nahayan na nitubo, bisan paman ang mga binig nagikan sa kaaway. Mga diha sa itong panahon karon mga igsuon, ang simbahang Katoliko, pinaagi sa Vatican II, naghapoy maayo, naghapoy dawatan. Mga baka, managdungan o tubo ang maayo o ang dili maayo. So katong maayo, mo gikan sa Diyos. Katong dili maayo, mo gikan sa yawa. Manamagayo ang grasya sa Ginoo nga ma-identify nato ang mga butang na iya sa Ginoo kung ang mga butang na iya sa away na yawa sa atong panahon karon. Kaya naatay ka ng murag telescope pa. Kung ma-screen na ito, makita na ito kini sa Ginoo ni. Ato na. Kini sa kaaway ni. Then the devil is very bright ironic and philosopher. Manang mga tao karon na-deceive diya sa Vatican II, daghang na-deceive. Okay, tanan nga gitudlo ni Francis gituhuan o ginawat. Pero wa sila kabalo nga ang devil disulod po dito. Nagigalaw daw ang mga pagtulungan. Muna na, kung sa may pagtulungan, paghatag daw Father Church kung usang ka example na pagtulungan na dili gikan kang Kristo, dili gikan sa Dios, dili gikan sa Holy Trinity. Nagikan sa kaaway, kung niya misulod sa simbahan, nagitulog ni Francis. Ang sa pagtulungan. Okay. Kung nakahibalo mo mga igsuon, kung naka-update mo sa bangko nga dokumento ni Francis Bergoglio, sa iyang gitawag Fraternitude, na dokumento, technical, Fraternitude, meaning brotherhood, human brotherhood. Una, sa pangalan palang Fraternitude, dili na makapasar sa mission nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo nga gitugyan na siyang simbahan, the greatest commission of Jesus. Nga naman, wa man nagtudlo ang atong Ginoong Jesucristo, wala nagsugo nga ang tanan mahimong igsuon. Itawag human brotherhood. Wow! Ang itudlo sa atong Ginoong Jesucristo mga igsuon kay ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan himuong disipulo sa atong Ginoong Jesucristo. Bunyagan sila sa ngalan sa Ama o sa Anak o sa Espiritu Santo. O tudluan sila sa tanan nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo.
ang kanang tao sa tibuok kalibutan. So kung imong sundan ang kahulugan sa greatest mission of our Lord and Savior Jesus Christ is to make all nation or all people in the world to be disciples of Jesus Christ. Dili mahimong brotherhood. Another critic, another error, kaning idea nga brotherhood, brotherhood, asa gikan? Kung magtuon ka kung sa ang Freemasonry, the secret society condemned by the Catholic Church, na ano siya itulong ka muto. Unya kining fraternity, usa na sa mga buto sa Mason, for your information, usa sa mga tulo ka buto. Unsang buto sa Mason? Una, liberty. Sunod, equality. Sunod, fraternity, brotherhood. So kining fraternity, morning fraternity document, human brotherhood ni Francis. Muna nakalapa kayo mga igsuon ang tirada ni Francis. Na naman, sa pangalan pa lang sa iyong dokumento, fraternity, meaning brotherhood or fraternity, human fraternity, human brotherhood, that is Masonic filiation. Mason, that is one of the three motto of the Freemasonry. Human fraternity. Na unsay nahitabo sa human fraternity si Francis. Kung makahimano mo, ako ning istorti sa inyo dito sa Abu Dhabi, nagpinirmahay si Francis o sa usa ka Grand Imam, kalimot ko pangalan dito kondisyon, o sa mga great systematic orthodox, nag-sign up sila o human fraternity in the world. Aron makabot ang matuod na hostisya, aron makabot ang tinuod nga kalinaw, aron makabot ang tinuod nga kahiusahan, aron makabot ang kanang gitawag og equality, o kanang equality o liberty kagawasan. Na mao ni ang Mason. Dili ni mao ang mission. Dili ni mo ang itudlo katong Ginoong Jesucristo nga makita mabasa sa Biblia sa Matthew chapter 28 verses 18 up to 20. Unsa may mission mga igsoon? Akong basahon mga igsoon to refresh our mind, our heart and body for us to be informed that the holy mission of our Lord and Savior Jesus Christ entrusted to the apostles, to the 12 apostles, together with St. Peter, the brain of the 12 apostles, and in general entrusted to the one Holy Catholic and Apostolic Roman Church. Unsa ang mission? Matthew chapter 28 verses 18 up to 20. Unsa gingon ni Kristo sa Biblia mga igsoon? Kapitulo 18 hangtod sa 20 gikan sa kapitulo 28 sa libro ni San Mateo. Migol si Jesus sa iya mga tinunan o bingon kanila. Gihatag kanako ang tanan kahon sa langit o sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. O tudluin sila pagtuman sa tanan na ako gisugod kaninyo o hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kanunay. Moni ang sugo, moni ang plano, moni ang mission. Sa akong Ginoong Jesucristo ang ulo sa simbahan na tuloy kong di makita. Manang si Francis noon pang vicar of Christ na makita. The visible vicar of Christ na iyang buhaton ang nakumbisyon. Iyang buhaton ang nakusugo ni Kristo kung tinuod pa siya na bikaryo sa ni Kristo. Nasa iyang gihimo, nag-establish, nagbuo siya o human fraternity
Pinaagi ni makapot ang kanayan, makapot ang panaghiusa, makapot ang kalinaw, mahulog ang gira. Nalangsisan sayaw na naman. Hindi ipagtulunan ni Kristo. Kung sa may pagtulunan ni Kristo, bunyagan ang kanang mga tao, tuduan sa pagtulunan ni Kristo. Itong mga imam dito, pagbunyagan mo ito ni Francis, sa kalansaman sa Espiritu Santo, ibunyagan mo ito. Itong mga imam dito, ituduan ba ito ni Francis, sa kalansaman sa Espiritu Santo? Itong mga Orthodox dito, ibunyagan ba ito sila? Ituduan ba niya? Dihin mo ba ang disipulo ni Kristo? Wow! Nalansisan niya hapon mga iso. Sa atang pagkiha. Tungod kay si Francis nagtuo nga makapot ang kalinaw, makapot ang kahiusan, makapot ang kalipay, makapot ang tinuod na hostisya. Kung kangayan, pinagi sa human fraternity. But na, nailat, nalansisan niya ang tuwa. Nga naman, napalit tinuod na kalinaw kung wala si Kristo. Wala na. Nabalay tinuod na kahiusahan kung wala si Kristo. Nabalay tinuod na kagawasan kung wala si Kristo. Nga si Kristo man ang nagpaling gawas. Kana kung ano makabatong kita kagawasan. Pinaagis sa maturan. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32 ng Ingon. Kung masayod ka sa kamaturan, maghatag ini kanimo og kagawasan. Na ang imong tumong kagawasan, liberty or freedom, doon ka ang Kristo. Alagain si Kristo, tuhuin si Kristo, simbahan si Kristo. Ang ka makabaton og tinuod nga kagawasan. Kung gusto kang kalinaw, doon ka ang Kristo. Alagarin si Kristo, himayaan si Kristo, simbaha ang atong Ginoong Yesu Kristo. Naman, kay si Kristo ang dagya sa kalinaw. Ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ug sama sa inyong nasaksihan kalinaw inyong ihatag sa tanan. Nagpandakaw kamo kahiganaan, ngadto sa tibuok kalibutan. Isangyaw ang maayong balita, isangyaw ninyo ang kaluwatan. Ipakita ang buong magkaayo, ngadto sa inyong isikataw. Wala na kamoy kahadlukan, ato sa inyong iliran. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. John 14 verse 27, walay kalinaw kung wala si Kristo. Walay tinuod na kagawasan kung wala si Kristo Jesus. Walay tinuod na hostisya kangayan kung wala ang atong Ginoong Yesu Kristo. Muna nga ang dokumento ni Francis Bergoglio ng Fratelli Tutti usa ka baka. Lain na pong anggel mga igsuon. Nasa Fratelli Tutti number 5. Kinsa may nag-inspire, kinsa may nag-encourage, nagtulak kang Francis na isulat niya ang mga dokumento, Fratelli Tutti. Kinsa'y nagsugo. Kung imong basahon sa Fratelli Tutti number 5, ang nag-inspire sa iya kay usa ka Grand Imam sa Abu Dhabi o usa ka great Orthodox leader sa usa ka systematic Orthodox Church. Na mo ni ang source, mo ni ang iyang inspirators. Nakisama na sila mga tawhana. Ha?
in relation to our Catholic faith, in relation to our Catholic belief, Catholic teaching, Catholic doctrine, Catholic dogma. Ano sa sila? They are all pagans. They are all pagans. Now, the Bible teaches in Latina Vulgata, yung Biblia ba sa Katoliko? Nakapitan mo Biblia sa Katoliko mga itsura? Ang Biblia sa Katoliko mga itsura, itawag ko Latina Vulgata. Latin na siya, of course. Kunya natin siya yung translation na English, na Reign Douay version. Kunya napon din kay Cebuana version, na isulat giguban ni Monsignorian. Sa Biblia lamang ko hindi sa Katoliko makita. Ug mabasa. Salmo 25, versikulo 5, ang sa Ibigon. The God of pagans, heathen or Gentile, are all demons. So now, the God of all Gentiles are all demons. Sa Binisaya akong gibasa, ang mga Diyos-Diyos nagila sa mga kanasuran mao ang mga yawa. So the God of pagans are demons. Ang Diyos sa mga pagano ay mga yawa. Nagkisa man nag-inspire, kinsa ang inspirator ni Francis, nga isulat niya ang Fratelli Tutti o ang Laudato Si. Ang Grand Imam, kung systematic na order ng tinan, may nag-inspire sa kanya. Sa ato pa mga isul, ang inspiration, ang nagtulak ang Francis, ang nagsugo, ang nag-encourage, ang nagdating ang Francis, na isulat ang Fratelli Tutti o Laudato Si, o ang pagsahin sa Human Fraternity Document sa Abu Dhabi, dili gikan sa Diyos, dili gikan sa Holy Trinity, dili gikan sa Balang Espiritu, kundi dili gikan sa away. Muna nga nangailan, muna ito mga defender, mga CFD, Catholic Faith Defender, kumbaga, dili na Catholic Faith Defender, Catholic Faith Defender, failure. Feel sila naman. Namailan, nalansisan sila sa kawan. Tungkol sa pangagilan, kung untay sulti sa po, invalid. Acceptable, authoritative. No! Nangailan ako mo! Muna yung rason, kinahanglan na ay gasa sa Espiritu Santo nga malitekti mo ang mga erroneous doctrine of the false prophet. Wala din. Now, sa kaibigan ni Mama Mary sa Third Secret of Fatima, Cardinal opposed Cardinal, Bishop opposed Bishop, Priest opposed Bishop, but faithful opposed faith. And the apostasy will start from the highest point, from the highest place of the hierarchy of the church. Now, kinsa may nasa highest place of the hierarchy of the Catholic Church is Francis. Mana Francis antay po. Muna yan itudlok. So, ang inspiration na gikan dili sa sabakan sa simbahan Katoliko. Ang Espiritu, ang inspiration na nagsugo, nagtulak, nagdasig niya, nga muna yan ibakon, dili gikan sa simbahan Katoliko, dili gikan sa walang Espiritu, kung dili gikan sa Espiritu Santo. Manang tanang mga defender kinsa tong babarog. Yan ang mga dokumentuha nangangilan mo. Ingnon to mo. Nga nangangilan, nalansisan mo sa akin. Manang ingon ka itong Ginoo Kristo may soon. Sa Biblia, Matthew chapter 7, verses 15 up to 20. Magbantay mo sa mga mini o mga bulaang propeta kay manumpa sila kaya kaninyo na daw sa mga karnero. Nag-istig sakot sa mga karnero. Sheep clothing. But inwardly, they are ravenous wolves. Apan sa sunod, mga babangis sila na mga lobo. Kung
ingon mga igsoon, atong basahon na, ibasig mahulog din kapitulo dila, versikulo lawan. Matthew chapter 7 verses 15 up to 20. Pagbantay mo sa mga bini ng mga propeta, muna sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis ng mga lupa. Verse 16. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. By their fruits, you shall know them. Muna ka ng mga Catholic faith defender, they are feared na naman. Huwag sila kabalungo sa doktrina ni Kristo sa simbahan. Kaya di sila mga-screen kung asan ito ang demonic deception, asan ito ang satanic infiltration. Dili sila maka-discern na naman, nabutahan ang ilang mga mata o nabungol na sampungan ang ilang mga dalugan. Dili na makita then out of pride. Bisag sayop, bisag balik, mangugat gihapon og depensa. Kung sa giyon sa Biblia, kung ang tao depensa sa mga sayop ug mga baka. Ang giyon sa Isaiah chapter 5 verse 20. Alaot kamo nga mga tao nga minila sa dautan nga tinuod kung ang tinuod ni mong dautan. Alaot, walk, curse, adating. Mga igsoon na makayagan unta ang inyong panahon kasing kaysa panahon karon nata sa panahon na makonfie ang mga propesya sa Biblia, ang mga propesya sa mga church father, sa mga doctors of the church, sa mga saints, martyrs, sa mga popes and councils before, and even to the mystic world. Natuman naman siya, nagtira naman. Mga igsoon, sa lihangin sa Granny Francis Bergoglio, ang Russia o ang Ukraine ang di mo kalimutan ng pagsimbahan sa Novos Ordo, sa lihangin pinipon sa glaon sa inahita mo, ni Hunong Pangira, ni Samong Pinudira. Nga naman, disobedient, wa matukma, ni Samong Pinudira. Sa dihang ikira na ang Russia ang kanang mga probinsya na hinagpo na kung saan nagabot ang Cardinal Burke. Ibalita ka ganyan. Wala may pasulad na Vatican kaya wala yung vaccine. Asa man hindi kang vaccine? Kinsa may author anong vaccine? Exorcism episode. Deliverance, healing, and exorcism episode. Usa sa experience sa diri may sa St. Michael. Ngayon ang proses. Ako may pamantanan niya with the name of Jesus, tell us the truth. Nothing but the truth. Kinsay nagpasimono aning vaccine kinito. Ang sige yung sinipan, wami lang ko na, kaboy, naghimo na, ino na, kabaksin mo, aron kamuntanan, mga makan. Mona by the fruit, you shall know them. Mona nga ito mag-exunon mga Catholic field defenders, nangugat in tao mga exunon, o dipinsa. Kaya wala daw na yung makaligtar. Sapog na heretic na, wala yung makaligtar. Pero wala sila kabalo na si Jesus ang nag-declare. Ang atong Ginoong Jesucristo siya ang may fullness of power and authority kung nakabalo pa lang mo. Sa hindi ko, by their fruit you shall know them. Gitudlo na sa atong Ginoong Jesucristo na pinaakis sila mga binuhatan, pinaakis sila mga ipagplano binuhat, inyos lang na ihan. Muna, naambot yung pasabot na natay grasya sa Diyos. Kung ang Espiritu sa Diyos, magalihok na nato, makailatang kung sa ilang dinuwatan. Ato masabdan, ato makita, huy, ka na yung gibuhat din na sa Diyos. Huy, ka na yung gibuhat din na tukma hamon sa doktrina sa simbahan Katoliko. Huy, di na, di ka ng Kristo. Di ka na sa Espiritu sa away. Manangailag, dansisan di hapon mo, mga igsoon. By the truth, you shall know them. Unya, kisa may mo deklara. Ang Diyos sa Biblia, mingon, pagbantay ka mo, kay manunha ang mga milik, mga bulaang propeta, o mundur silang kaninyo, na magbisli o puti.
Nakisama na gusto ko. Hindi man ang pari. Ang pari ito mo. Pero ang Santo Papa, 1450. Physical interpretation. Magmaangan. Pero ang sulod kay dili siya, okay. Kundi ravenous war. Wala na sa Biblia. Ako gusto basa. Pagbantay ka mo sa mga minig ng mga propeta, mana sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod, sama sila sa bagis ng mga lupo. Verse 16, mainhan ninyo sila sa ilang linipatan, kay ang sampilit dili man mamungal ubas, kung ang kunyaba dili siya mamungal igos. Verse 19 to 20, ang matag punuan na dili mamungal mayong bunga putlon, kung isugnod sa kalahin. Verse 20, buta mainhan ninyo ang mga binig ng mga propeta, pinaagi sa ilang linipatan. Manapin na ito mga eksunan ng mga Catholic field, depende. Huwag na kaila. Wala sila kadite, wala sila kaalingan kung sa gitundo ni Francis panahon ka. Eh matod pa, wala na usap. Kung sa'yo wala na usap. Sa Panginoon ni Francis na mga bayog na same-sex, na pwede na sila magkaroon ng marriage or union according to civil law. Kung saan mo usap? Dili ba na supak? Dili ba na taliwas? Dili ba na contrary sa doktrina sa Diyos sa Biblia? Dili ba na taliwas? Dili ba na contrary sa doktrina sa Simbang Katoliko? Nasa Biblia, Genesis chapter 1, verse 26-27, ang Diyos naghimo lalaking babae. Pero, why bayot? Why tungkol? Kung na may bayot, why tungkol? Inya na, di na plano Ginoo. O sa may tundo sa Biblia? Masaya tulo sa Biblia? Levitico 13 verse 20. Ang mga bayot patyo. Muna sa panahon nila ganito, tago nila mga bayot, kaya ba daya ka, patay ka. Karoon, naglaran na, kaya naman. Sa ilo ni Francis, may doon sa bayot. Who I am to judge? Who I am to judge? Who I am to judge? Who am I to judge? Ano ba ito Panginoon? Who am I to judge? Oh, kung sa ito Biblia, kulong sa Diyos, ang mga bayot, kung ang lalaki makidulog sa usa ka lalaki nga maghimo sila sa mga butang nga sa lawayon tubaran sa Ginoo, kada usa ka lalaki babae, silang duha nakahimo og nagpusala na silang duha patyo sumalak sa Biblia. Leviticus 20 verse 13. Sa Biblia na, Old Testament. What about sa New Testament? Si San Pablo Benson puno sa Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 6 verse 8 to 10. Ang mga nautan ay makasulod sa gikalan sa langit, mga palahubog, mga salawayon, mga nagtimbag yun, mga nakikilawas, sa lalaki, babae, ng mga bayo. So di makasulod sa gikalan sa langit, patod pa sa Biblia. San Pablo. Now, asam na sila ito ba? Human sa general judgment, duha naman lang. Heaven and hell. One ang purgatory. Contemporary man ang nature's purgatory. Heaven and hell. Nagkaroon, kung sundan mo, ang itudlo ni San Pablo na puno sa Espiritu Santo. Kung di sila makasunod sa langit, ang mga bayo, asa mo sila yung mga o man malay ko? Duha naman lang. Langit o impyerno. Now, kung ang mga bayo, makasunod langit, asam? Impyerno. Muna, kung tinuod pa nila man of Jesus Christ or Pope, tinuod pa ng Vicar ni Cristo, yang itudlo, ang itudlo sa Diyos, yang itudlo ang pagtulunan sa Biblia, yang itudlo ang pagtulunan sa mga tradisyon, yang itudlo ang pagtulunan sa simbahan. Bakit yung nasa Biblia mga ekson? Ito mga bayo, Old Testament, patio. New Testament, di makasunod, di na lang sila. Impyerno. Kadto mga bayo, kanili magkilansol. Kaya ang kaluoy, gugma
bunga, kaayo, pastaylo, o kaluwasan, gisaad lamang na ng Panginoon sa tao na ay pagtuo sa atong Ginoong Kristo, na ay pagbason, pagkinulsong, anda mubiya sa kanyang kinabuhi. Kadautan, kung mabalik sa subakan sa Ginoo, anda mabuhat sa kaayo. Anda mabuhat sa pagtulunan o pagbuhat sa Diyos. Pero sa mga bayot na wala kang bagko, sa mga tao, di lang ang mga bayot, tanang tao, kailangan itawag ang mga bagko. Ano naging contention? Ngayon sila nawala ito sa San Francis, wak mo kabalo, nailan mo, nalagsisan mo, ka naman, ignorant mo sa unsa yung ito. Karon kung magbasa ka mga dokumento, kabalo mo, nagitod doon ni Francis, yung isulti na sa kanyang research, na God, when it comes to pluralism of religion, God will that all religion exists. So katong mga kaigsunan karon na namin pag-research mo, Pope Francis said that all religions will by God. Sa paghimo niya na iyang isupak ang kabubuton sa Diyos. Sa pagsulti niya na iyang isupak ang pagtulunan sa timbang katoliko. Na naman. Kabubuton ba dahil sa Diyos na ang mga tao sa nagkanilang grupo, religion na magsimbang Diyos dito? Kaya kung sa God will all religion. Sa mga religion at simbang man ng Diyos, sama ng mga Buddhist, may Buddha lang isimba. Sa Islam, isa may lang isimba. Kaya Allah. Sunod, sa Hindu, isa lang isimba. Sa Pachamama, isa lang Hindu, isimbang Pachamama. So all of those gods and goddesses are devils. And that is sin against the first commandment. So by saying that God killed all religion, that would be a blatant attack, violation to the holy commandment of God, the first commandment of God. Exodus chapter 20, verses 1 up to 6. Deuteronomy chapter 5, verses 1 to 6. I am the Lord, your God, do not have any other gods or goddesses beside me. Because I am a jealous God, then I will punish anyone who do not believe. God said. Karon na daghang gira, daghang kagutom, daghang kamatay, daghang makadalak, magdilaw, bagyo, sunog, ulan, baha. Tungod kay mga tao, ay pagmahal, ay pagdo sa Ginoo, mga rebellion. Maraming sa Father John rebellion. Rebellion man ko sa inyong katubangan sa Ginoo, akong gisunod ang iyang mga pagtulunan. Akong gisunod ang kabubuton sa Diyos. Manaripil di ba si Father George sa inyong mga mata? Sa mga mata na mga nalansisan na ang mata, gibutahan kung ang dalunggan, isampungan, repil di ba ito sa inyong paningin? Nung pananaw, katubangan sa Ginoo, akong gibuhat, akong gisunod ang sugo sa Diyos. Akong gibuhat, akong gisunod ang santos na kabubuton sa Diyos. Akong gibuhat, kung isunod ang mga pagtulunan sa mga church fathers and doctors of the church in the context of the apostolic religion. Akong gibuhat, akong isunod ang mga dogmatic doctrine of the Catholic Church magisterium. Munang ibirana yun. Munang sa walay lipod-lipod, sa walay duha-duha, akong itudlo kung unsa ang itudlo sa Biblia, itudlo sa tradition, o itudlo sa magisterium. Kay ako ng barok. Kaya sa pagbuhat niya na akong gibuhat ang kabubuton sa Diyos. Napungkagan na ninyo ang akong martinulit. Tinood, pag-inod, ganay mga minig, ng mga propeta, na mabot. Kung sa mga inyong pag-una-una, napag-yung minig ng mga propeta. Muna kung wak mo makabalo, ilan na mo. Kung wak mo makabasa sa Biblia, ilan na mo. Muna kung parte nga magbasa sa Biblia, magbasa sa mga dokumento, kasi
simbahang Katoliko. Karon din tama. Yan. Nakatong masahod mo ito. Sa Buhat 28, versikulo 28. Bantay ninyo ang inyong kagalingon o ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Moni ang buhat sa obispo. Ang Santo Papa, obispo na sa Roma. Katong tinuod na Santo Papa. Mag-amuma siya sa katawhan sa Diyos, ang simbahan. Tuduan niya sa mga pagtulunan nga gikan sa Diyos. Pagtulunan nga pure Katoliko. Amumahon. Gitugyan, matutupad, gitugyan sa Espiritu Santo. At imanaw sa ang simbahan sa Diyos na naiya, pinaagi sa dugo sa iyang anak na si Yesu Cristo. Verse 29, nahibalo ako, ngayon biyak ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas na mga lugo, o wala sila sa iluan, sa panon sa mga magtuto. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok na manudog bakak aron pagdalis sa mga magtuto o pagdalis mga magtuto sa pagsunod kani. Sa muna ng San Pablo ng Igsuon sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28 hangtod sa 30. Nanay mga milik ng mga propeta, mga lubo ang kinalyan. Yung sa mga lubo, Matthew chapter 7, verse 15 to 20, ang mga lubo ay mga milik ng mga propeta, ang magtundog baka. Ngayon, ilahang ganihon ang mga tao aron sa pagsunod sa ilahang mga milik, baka ang mga pagtulunan. Naging man kay muna karon ng Igsuon na ako ning iyaw-yaw para ma-open up. Ito mga Katoliko nga wa masayod karon nasayod na mo. Kung tinuod pa nga Santo Papa si Francis, niya obedient sa gisugod sa Dios pinaagi ni Mama Mary, pakonsagra ang Russia. Kung tinuod pa siya, nahulong ang Russia. Na-convert ang Russia. Pero sa may nagtago, lisa mo. Matod pa kumikmita man. Lisa mo tinukira. Kagkana nung nangamatay sa manang mention ang itong bantayan. Mana sa panahon nga rin, hindi normal. Mana ay hindi man normal, manangingon sa kalimutan na new normal. Pero ang technical term, ang correct term ay abnormal. Meaning we are in abnormal situation. So pag abnormal, meaning di normal ang situation, ang bot pasabot, ang normal and ordinary thinking of line of thought in the church would not also be applicable or would not be applied kay abnormal ang panahon. Pag abnormal ang panahon, na po yung mga practical responses na ngayon natong aton. Para di ta makilan, di ta malansisan, kung lahos na tanan, di ta maligyan. Kaya di ba gamitin po niya ang obedience. Obey. Obey your superior, obey your superior. Okay lang po rin superior authentic. Kung di authentic, isunod kasi mong minig na superior, kaya huwag kakabalo ka, inuot pa balik din. Ang imong superior na impyerno, alangan mag-ikaw nas langit. Yung isunod-sunod mo. Manatong Panginoon sa Ginoo ang Igsuon ang special and extraordinary blessing or grace. Katuwa karon nga naminaw, nag-apil din nga live streaming mass. May lighten itong Bible, strengthen itong faith. Tinablihan sa Ginoo ang kalipatagan. Magkaroon ng wisdom, knowledge, root that comes from the Holy Spirit. The 7 gifts of the Holy Spirit will continue to move, to work, and to guide each and every one of us. To teach us, together with the 12 fruit of the Holy Spirit. Okay? Manatong pa kayo sa Ginoo, consecrate yourself to the most sacred heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. And to the 7 gifts of the Holy Spirit and plus the 12 fruit of the Holy Spirit. Sa mga 7 gifts of the Holy Spirit, the fruit of, or the gift of wisdom, knowledge, understanding, Holy fear of the Lord, counsel, piety, and of strength. Those are the 7 gifts of the Holy Spirit. So in this Mass, let us offer God, or offer this sacrifice to God, no? And
ask that the seven gifts of the Holy Spirit will continue to walk, to instruct, to guide, to guard, and protect, to save us from all attack and harassment of the devil and enemies through Jesus Christ our Lord. Second, let us also invoke God the Father Almighty that the 12 fruit of the Holy Spirit also will continue to move, to work and to empower each and every one of us. The fruit of love, the fruit of peace, the fruit of the fruit of love, the fruit of peace, joy, the fruit of goodness, benignity, mildness, long-suffering, modesty, contempt, chastity, and faithfulness. So those are the 12 fruit of the Holy Spirit. So ito lang pakayon sa Diyos na mag-iya, manalipod, magluwas, kanunay, ikan sa panamahal. Sa pangalan ng Kristo ang Ginoo, amen. Kami Pater sa Filho, sa Espiritu Santo,